Nagtapos ang huling chapter sa pagpapatumba ng Iron Minotaur ng pinagsamang lakas nila Payase, Kashimoto at Seiko. Ano naman kaya ang nakahain para sa atin matapos ang pambihirang bakbakan nito? Tara na't alamin natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 179 na pinamagatang This Seems Kinda Deadly. Matapos ipain ni Seiko yung Iron Minotaur sa ulo kung saan niya ito nilagyan ng talisman, nagsani iyon ng pagkawasak ng ulo nito na nagpagulat kina Payase at Kashimoto. Tila nagulat din si Seiko sa kanyang nakita matapos yun at lumalabas na na-revert yung katawan ng Minotaur pabalik sa isang human na mukhang average looking guy na may office work. Agad na hiniling ng lalaking ito na patawarin siya nila at wag siya nilang patayin. Nairita naman si Payase at tinanong kung ano yung meron sa lalaking ito. Habang si Kashimoto ay tinanong dun kung alam ba nito kung ilang beses siya nito sinaktan habang tinatawag yung asshole. Panay ang hingi ng tawad ng lalaki dito at nagbaw pa ito habang ginagawa yun. Habang si Seiko ay naiiritang tinanong kung bakit siya nito tinatarget. Ipinaliwanag dito ng lalaki na contracted siya ng orchestrator at habang ipinapakita sa kanya yung phone nito, sinasabi daw doon ng mga katagang Nikojiro Gyoza, second floor, woman with glasses na nagpakuha ng kanyang atensyon. Agad na kumilos si Seiko nang marinig niya yun na nagpataka naman sa dalawa niyang kaibigan. Lumabas si Seiko na parang may hinahanap at pagkalabas nito ay nakita niya lang ang sandamakmak na mga tao na nagtipon at mukhang machismoso ang mga ito. Gayunpaman, merong isang partikular na individual dito na naka-hooded jacket na binabalot ng kakaibang aura. Pinoint ni Seiko na merong kasabwat yung lalaking sumugod sa kanila. Kaya dito na-realize ni Payase na yung tinutukoy niya ay yung nagkontrol sa mga Jiangshi. Napa-asshole si Seiko dito sa inis at napatanong kung sino ba sila. Habang hawak-hawak yung lalaki sa likurang collar, inutusan nito ni Kashimoto na kontakin yung kaibigan niya at papuntahin doon. Pero piniliwanag dito na hindi niya iyon magagawa at kakakilala pa lang daw nito doon na nagpataka naman kay Kashimoto. Nagkaroon lang daw sila ng koneksyon dahil sa orchestrator at hindi pa daw nila nakikita yung mukha ng orchestrator na yon. Dahil doon ay napatanong si Seiko na kung gayon ay parehas sila ng sitwasyon nang tumakas doon. Habang si Payase ay nagkomento na sinend sa lahat yung messages kaya minsan daw ay may overlap sa mga targets. Naganda naman si Kashimoto na magpadala doon ng kanyang Afumza attack habang inuutusan yung lalaki na ipaliwanag dito yung sitwasyon sa parang maintindihan nila. Kaya ninervyos ulit yung lalaki at sinabi na sandali lang at may dinukot ito sa kanyang bulsa sa katawan. Ipapakita na lang daw nito iyon sa kanila ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Seiko nang makita niya ang tatlong maliliit na kutsilyo na kamukha ng kutsilyo na ibinigay ng misteryosong teacher kay Koki sa mga kamay nito. Agad na napansin ni Payase na Kozuka knives ang mga yun habang si Seiko ay napaisip kung bakit may ganun yung lalaking ito at bakit sobrang daming copies nun. Nagtaka naman si Kashimoto kung ano yung mga bagay na yun kaya sinimulang ipaliwanag ni Seiko ang tungkol sa Asura. Kung sino daw ang may hawak ng sword sa kanyang kamay ay patuloy na papatay ng ibang tao hanggang sa matapos ang kanyang buhay. Dagdag pa, ang Asura ay kayang i-take over ang power ng mga yokai at patayin ng sino mang master swordsman na naroon. Sobrang dangerous daw ng espada na yon, kaya napagdesisyonan ng isang organization of magi na i-seal away iyon securely. Gayunpaman, 5 years ago, merong nagnakaw nun at yung mga hawak daw nila ngayon ay yung Kozuka ng espada na yon. Sinabi naman ng lalaki sa kanila na yung instructions nila ay gamitin yung mga yun para maglikom ng power ng mga yokai. At yung mga tao daw na makakapaglikom ng marami ay magkakatotoo ang kahit anong wish na gugustuhin nila. Nairita tuloy si Payase dito at bisit na tinanong kung paano naman magiging totoo ang isang lintik na wish at bata daw ba ito. Kaya pinatahimik muna siya ni Kashimoto. Pero dagdag niya na inaatake daw ba ng lalaking ito ang mga tao para sa ganong ka-stupid na bagay. Pinoint naman ni Kashimoto na kapag nagpatuloy magsalita itong si Payase ay hindi sila makakakuha ng impormasyon. Pero patuloy lang ito sa paggisa sa lalaki sa pagsabi na nagusuot pa ito ng necktie na kala mo sa kanya yung lugar at magsalita na daw itong son of a bitch na ito. Hindi nagtagal, sinabi ng lalaki sa kanila na meron na lang 1 taon para mabuhay yung asawa niya na nagpatahimik naman kay Payase. Ever since daw nung bata siya ay hirap siyang makipag-usap sa mga babae. Kahit na nung sinubukan niya ay nagiging nervyoso siya at naninigas. Dahil iniisip niya na nasisense ng mga yon yung nervousness niya, lalo siyang nagpapanik at ang kaya niya na lang daw gawin doon ay tumakbo. Kahit lumipas na ang 40 taon ay hindi pa rin daw yun nagbago.
Kaya inisip niya na hindi na siya magkakaroon ng anumang kinalaman sa mga babae. Gayunpaman, matyagang hinintay daw siya ng babaeng yon para mailabas niya ang kanyang mga salita. Slowly but surely, binigay daw noon ng oras doon sa kanya, ika niya, at salamat daw sa babaeng ito kaya siya naligtas. Naiiyak na nitong sinabi na kahit na meron lang 1% chance na mailigtas niya yung asawa niya ay kukunin niya yun. Naawa naman si Seiko at gumaan na ang pakiramdam towards sa lalaking ito at kalmado na lang itong napasabi ng numbnuts at napatanong kung ano pa ba ang masasabi nito at papaano daw naging acquainted yung lalaki sa orchestrator na sinasabi niya. Ipiniliwanag ng lalaki na pinakilala siya doon ng colleague niya sa trabaho at sinabi daw noon na kapag ginawa niya ang isang certain task ay makakatulong yon sa sitwasyon ng kanyang asawa. Nung tinawagin niya daw yung number na binigay nun sa kanya, yung orchestrator daw yung nakausap niya doon. Sino naman daw yung work colleague na tinutukoy niya, tanong ni Kashimoto. Pero biglang sumakit yung ulo ng lalaking ito na kagaya ng nangyari kay Koki at sinabi na hindi niya alam. Gayunpaman, biglang sinabi ng lalaki na such a person never existed na nagpataka naman kay Seiko. Ipiniliwanag niya na walang kahit sino sa tinanungan niya ang may kilala sa taong nakausap niya at yung pangalan daw noon ay wala sa company register. Base daw sa kanyang memories, nakatrabaho niya daw yung misteryosong colleague na iyon ng matagal na. Pero sa kabila nun ay hindi niya maalala yung muka, damit o kahit ano tungkol sa tao na yun. Habang pinapaliwanag ito ng lalaki, bigla naman tayong lumipat sa sitwasyon ni Count Saint Germain o mas kilala sa school na Mr. Sanjo May. Dito, nanonood ito ng isang video sa isang computer. Meron namang teacher na lumapit sa kanya at tinanong kung nakita niya ba si Mr. Adachi, kung saan tinanong niya lang ito kung bakit yun mahalaga. Sinagot siya ng teacher na magkakaroon daw kasi sila ng singles mixer at inaya na din siya nito na sumama. Pinag-isipan niya ito ng bahagya at pumayag din naman at magugustuhan niya naman daw yun. Ipinakita naman sa atin dito na ang pinapanood niya sa computer ay isang video na nagpapaliwanag na ang pangalang basketball ay nag-originate sa fact na isang pitch basket ang dating ginagamit para sa goal. Matapos yun, bumalik tayo sa street kung nasaan ang Nikojiro Gyoza kung saan mas dumami ang mga taong nagtipon dito at meron ding dumating na police car. Lumalabas na si Vega yung isa sa mga dumating dito na police at in-interview nito yung mga staff ng nasabing kainan. Sinabi ng lalaking staff sa kanya na merong 20 na katao kanina sa second floor pero nang mapansin niyang tumahimik ay umakyat siya doon. Gayunpaman, pagkasilip niya, yung middle-aged na lalaki lang daw yung nakita niya doon na mag-isa. Tinanong ni Vega kung meron bang ibang tao bago yun mangyari, kung saan sumagot yung staff na oo at pinoint na merong isang magandang babae at 2 binata. Nasaan na daw yung mga taong yun, tanong ni Vega, kaya sinabi ng staff na hindi nito alam. Binayaran naman daw ng mga yun yung bills nila pero hindi niya daw alam kung kailan umalis yung mga yun. Pinagmasdan naman ni Vega yung mga tao sa paligid nila at pagkalingon niya sa kanyang kanan, napansin niya sina Seiko, Payase at Kashimoto na nag-uusap-usap sa likuran ng crowd na natipon ng kaguluhan. Pumunta naman tayo sa pag-uusap ng tatlo at ipinapaliwanag dito ni Seiko na kinakailangan niyang linisin muna yung business niya kasama ang kanyang apo, kung saan sinabi ni Kashimoto na okay lang yun at patuloy lang daw nilang iimbestigahan yung nangyari ngayon. Mag-ingat daw silang dalawa, ika ni Seiko, dahil ramdam niya na dangerous ang kanilang gagawin, kaya sinabi ni Kashimoto na kontakin siya nila kada quarter. Nilapitan naman sila ni Vega at tinanong kung maaari ba nila siyang bigyan ng oras para makausap. Pinoint ni Vega sa kanila na kamatch nila yung description ng mga taong nasa itaas ng restaurant kaya gusto niya silang tanungin. Gayunpaman, pagkabalik ng kanyang mga mata sa tatlo, bigla na lang yung naglaho sa kanyang harap na nagpataka sa kanya. Lumalabas na ginamit ni Payase ang kanyang powers para maiakyat silang tatlo sa taas ng katabing building at makatakas sa pulisman na ito. At ayun na nga, mukhang masasali na namang muli ang ating paboritong demon policeman sa eksena. Unti-unti na ring napapalapit sila Seiko sa misteryosong tao na nag-uutos na magnakaw ng powers nila. Malalaman na kaya nila sa susunod na kabanata kung sino ba ang nasa likod ng mga pag-target sa kanila? Abangan natin yan.